Sa video na ito, ating alamin kung ano ang mga nangyari nung natapos ang dynasty ng Chicago Bulls. Ang Chicago Bulls ay isa sa pinakamatagumpay na koponan sa kasaysayan ng NBA, lalo na noong dekada 90s. Sa ilalim ng pamumuno ni Michael Jordan, Scottie Pippen, at Dennis Rodman, nagwagi sila ng 6 na kampyonato mula 1991 hanggang 1998. Subalit, matapos ang kanilang pang-6 na titulo, nagsimula ng magbago ang direksyon ng prangkisa. Ang mga isyong pang-organisasyon, pagreretiro ng mga pangunahing manlalaro, at pagbagsak ng kanilang roster ay naging dahilan ng pagtatapos ng kanilang dinastiya. Ang pagbagsak ng Bulls ay isang halimbawa ng kung paano ang hidwaan sa loob ng isang organisasyon ay maaaring makasira sa isang matagumpay na koponan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ng Bulls ay ang tensyon sa pagitan ng head coach na si Phil Jackson at ng general manager na si Jerry Krause. Bago pa magsimula ang 1997-98 season, sinabi na ni Krause na ito ang magiging huling taon ni Jackson bilang coach ng Bulls. Bagamat matagumpay si Jackson sa pagdadala ng koponan sa maraming kampyonato, hindi naging maayos ang kanyang relasyon sa pamunuan ng koponan. Ito ay nagdulot ng matinding epekto sa mga manlalaro, lalo na kay Michael Jordan. Sinabi ni Jordan na hindi siya babalik kung hindi si Jackson ang magiging coach. Sa kabila ng tensyon, nagawang pamunuan ni na Jordan, Pippen, at Rodman ng Bulls patungo sa kanilang pang-6 na kampyonato. Nakaharap nila ang Utah Jazz sa NBA Finals noong 1998 kung saan naganap ang isa sa pinakakilalang eksena sa kasaysayan ng basketball. Sa Game 6, nagawa ni Jordan na maitabla ang laro gamit ang isang crucial layup at isang steal kay Karl Malone. Pagkatapos nito, itinira niya ang kanyang iconic last shot laban kay Brian Russell na nagbigay sa Bulls ng panalo at kanilang pang-6 na titulo. Ang tagpong ito ay simbolo ng kahusayan ni Jordan at ng huling yugto ng isang makasaysayang era. Matapos ang kanilang tagumpay, nagdesisyon si Phil Jackson na umalis bilang coach ng Bulls. Dahil sa hindi pagkakasundo nila ni Krause, pinili niyang lumayo sa basketball, bagamat bumalik siya bilang coach ng Los Angeles Lakers makalipas ang 1 taon. Ang kanyang paglisan ay naging tanda ng pagtatapos ng dinastiya ng Bulls. Kasabay nito, nagdesisyon ding magretiro si Michael Jordan noong Enero taong 1999. Ang pagkawala ng kanilang pinakamalaking leader ay lalong nagpahina sa kakayahan ng koponan na manatiling dominante. Kasunod ni Jordan, umalis din si Scottie Pippen matapos matrade sa Houston Rockets. Ang trade na ito ay hindi naging kapaki-pakinabang para sa Bulls dahil wala silang nakuhang star player kapalit ni Pippen. Nawala ng direksyon ng koponan matapos mawala ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang sistema. Samantala, si Dennis Rodman ay hindi na muling pumirma sa Bulls matapos ang 1998 season. Ang pagkawala ng 3 pangunahing manlalaro ay nag-iwan ng malaking buta sa roster ng Chicago. Bukod sa pagkawala ng kanilang core players, nagsimula ang rebuilding phase ng Chicago Bulls. Kinuha nila si Tim Floyd bilang bagong coach upang palitan si Phil Jackson. Ngunit hindi nagtagumpay si Floyd sa kanyang misyon dahil hindi niya nagawang buuin ang isang panalong koponan. Ang Bulls ay nagkaroon ng sunod-sunod na talo sa sumunod na mga taon. Sa halip na ipagpatuloy ang tagumpay, napunta sila sa ilalim ng standings ng liga. Maraming tagahanga ng Bulls ang nadismaya sa naging desisyon ng pamunuan na buwagin ang championship team. Marami ang naniniwala na kung binigyan ng pagkakataon ang grupo, maaaring nakuha nila ang ika-7 kampyonato. Ngunit dahil sa mga hindi pagkakasundo sa organisasyon, hindi ito nangyari. Ang pagkawatak-watak ng koponan ay hindi dahil sa kawalan ng talento kundi dahil sa mga personal na alitan at desisyon ng management. Ang nangyari sa Bulls ay isang halimbawa ng kung paano maaaring masira ang isang dinastiya dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng organisasyon. Matapos ang pagbagsak ng Bulls, tumagal ng halos 1 dekada bago sila muling maging kompetitibo. Sinubukan nilang bumuo ng panibagong roster ngunit hindi ito naging kasing lakas ng naunang koponan. Noong 2008, nagkaroon sila ng pag-asa ng madraft si Derrick Rose bilang kanilang bagong leader. Sa kanyang pamumuno, nagawa nilang makapasok muli sa playoffs at naging contender sa Eastern Conference. Subalit, dahil sa serye ng injuries ni Rose, hindi nila nagawang makamit ang tagumpay na inaasahan. Ang legacy ng 1990s Bulls ay hindi lamang nakabatay sa kanilang 6 na kampyonato kundi pati na rin sa kanilang impluwensya sa mundo ng basketball. Ang kanilang estilo ng paglalaro, disiplina, at determinasyon ay naging inspirasyon para sa maraming manlalaro at koponan sa NBA. Si Michael Jordan ay nanatiling isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Ang sistemang triangle offense na ginamit ni Phil Jackson ay ginaya ng iba pang koponan sa liga. Ang kanilang pananaig sa dekada 2090 ay nagsilbing pamantayan ng pagiging isang matagumpay na dinastiya. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring naghahanap ng tagumpay ang Chicago Bulls.
Bagamat hindi pa nila muling nararating ng tugatog ng NBA, nananatiling buhay ang alaala ng kanilang maalamat na koponan. Ang kanilang mga laro at highlights ay patuloy na pinapanood at pinag-uusapan ng mga tagahanga ng basketball. Ang epekto ng Bulls ay makikita pa rin sa kasalukuyang NBA, kung saan maraming manlalaro ang naimpluwensyahan ng kanilang estilo ng paglalaro. Ang alamat ng Chicago Bulls ay isang patunay na ang tagumpay sa basketball ay hindi lamang nakabatay sa talento kundi pati na rin sa tamang pamamahala at pagkakaisa ng koponan. Ang Last Dance documentary na inilabas noong 2020 ay muling nagbigay liwanag sa kasaysayan ng Bulls. Ipinakita nito ang hirap, sakripisyo, at dedikasyon ng koponan upang makamit ang kanilang 6 na kampyonato. Maraming tagahanga ang muling nakaramdam ng nostalgia at hinangaan ng Bulls dynasty. Pinatunayan nito na ang legacy ng koponang ito ay mananatili kahit ilang dekada na ang lumipas. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon hindi lamang sa basketball kundi sa anumang larangan ng buhay. Ang tagumpay ng Chicago Bulls ay bunga ng kanilang pagsisikap, teamwork, at pamumuno ng kanilang mga superstar. Subalit, pinakita rin ng kanilang pagbagsak kung paano maaaring magwakas ang isang dinastiya dahil sa mga desisyon ng pamunuan. Ang kanilang kwento ay isang aral para sa mga prangkisa na mahalaga ang tamang pamamahala upang mapanatili ang tagumpay. Ang kasaysayan ng Bulls ay patunay na walang dinastiyang permanente sa NBA. Ngunit ang kanilang impluwensya ay hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng sports. Sa kabila ng kanilang pagbagsak, ang Bulls ay nananatiling isa sa pinakakilalang koponan sa NBA. Ang kanilang iconic red and black jerseys ay patuloy na isinusuot ng mga tagahanga sa buong mundo. Ang kanilang 6 na kampyonato ay nananatiling isang pamantayan ng tagumpay sa liga. Hanggang ngayon, ang pangalan ng Chicago Bulls ay may bigat sa mundo ng basketball. Ang kanilang kwento ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng NBA. Bagamat matagal nang natapos ang dinastiya ng Chicago Bulls, ang kanilang pamana ay patuloy na nag-iiwan ng marka sa mundo ng basketball. Maraming manlalaro sa kasalukuyang NBA ang lumaki na iniidolo si Michael Jordan at ginagaya ang kanyang estilo ng paglalaro. Ang sistemang itinuro ni Phil Jackson ay ginamit din ng iba pang koponan, partikular na ng Los Angeles Lakers noong 2000s. Kahit na hindi na kasing lakas ng dati ang Bulls, patuloy pa rin silang sinusubaybayan ng mga tagahanga. Ang kanilang kwento ay isang halimbawa ng kung paano ang isang koponan ay maaaring magtayo ng isang dynasty at kung paano rin ito maaaring bumagsak dahil sa mga desisyong pang-organisasyon. Sa kabila ng matagal ng rebuilding phase ng Bulls, mayroon pa ring pag-asa na sila ay muling babalik sa tuktok ng NBA. Patuloy nilang hinahanap ang susunod na superstar na maaaring mamuno sa kanilang koponan tulad nina Jordan at Pippen noon. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon sila ng ilang promising players, ngunit hindi pa ito sapat upang makabalik sa pagiging championship contender. Gayunpaman, ang kasaysayan ng Bulls ay nagsisilbing gabay upang maiwasan ang mga pagkakamaling nagdulot ng kanilang pagbagsak noong huling bahagi ng dekada 90s. Kung makakahanap sila ng tamang kombinasyon ng talento at mahusay na pamamahala, posible silang bumalik sa dati nilang tagumpay. Sa huli, ang Chicago Bulls ay hindi lamang isang koponan kundi isang alamat sa mundo ng basketball. Ang kanilang 6 na kampyonato, ang pamumuno ni Michael Jordan, at ang husay ni Phil Jackson ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng NBA magpakailanman. Kahit na dumaan sila sa matinding pagbagsak matapos ang 1998 season, ang kanilang impluwensya sa laro ay hindi kailanman nawala. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tagumpay at pagbagsak ay bahagi ng buhay sa sports, ngunit ang tunay na pamana ng isang koponan ay sinusukat sa epekto nito sa mga susunod na henerasyon. Hanggang ngayon, ang Bulls ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga atleta at tagahanga sa buong mundo. Ang Chicago Bulls ay nananatiling isang iconic na prangkisa sa kabila ng kanilang matagalang paghahanap ng panibagong tagumpay. Sa bawat bagong henerasyon ng mga manlalaro, palaging bumabalik ang tanong kung kailan muling babalik ang Bulls sa pagiging isang dominanteng koponan sa NBA. Bagamat hindi na sila kasing lakas ng kanilang dinastiya noong dekada 2090, patuloy silang sinusubaybayan ng mga tagahanga mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang kasaysayan ay isang patunay na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo ng kampyonato kundi pati na rin sa impluwensya na naiiwan sa susunod na mga henerasyon. Ang alamat ng Bulls ay hindi lang tungkol sa panalo at pagkatalo kundi sa kulturang kanilang binuo sa basketball.